Sumayatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yawa. Muli sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. At muli po tayong magpasalamat kay Abay Yawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin, sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng ating buong pamilya, maging dito sa Pilipinas. Ngayon po ay July 9, 2021. Ganap na pong alas 5:49 ng hapon dito sa Pilipinas. Po, magandang hapon sa bawat isang kapatid sa kapulungan. At ganoon din sa ating mga viewers na ngayon po ay nanonood. Ang ating pong paksa sa hapong ito ay hinggil po doon sa konting kaalaman sa kasulatan, Mateo 25:14 hanggang 30. Talinghaga tungkol sa talong alipin. Kung natatandaan po ninyo, ay merong yung ating kapatid na si Sister Vivian Mana at saka si Brad Balakino, hinggil po dito sa talento. Talento kasi yung nakasulat doon sa ang Biblia. Doon sa magandang balita, tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin nito. Itong talinghaga. So magpapatiuna ho ako doon sa mga una. Baka ho yung salitang talinghaga para dun sa iba ay siyempre alam nila yung salitang talinghaga pero hindi nila alam kung ano po ang ibig sabihin ng salitang talinghaga. Ano? So para maintindihan natin ano ba yung salitang talinghaga o parables. Yan ho ay galing doon sa parabolay. G3846, a similitude. Parable that is symbolically fictitious narrative. Ano yung fictitious narrative? Ito ay gawa-gawang salaysay of common life conveying a moral apot gen or adage. Comparison, figure, parable, proverb. Sa Tagalog, isang pagkakatulad o similitude, parable o parabola. Symbolically, sagi-saguyan. And then, fictitious narrative. Ano yung fictitious? Yan ho ay katang-isip na salaysay. Doon sa karaniwang buhay na nagdadala ng isang moral. Ano ho yan? Paghahambing, figura, talinghaga, kawikaan. Yan po ang ibig sabihin ng salitang talinghaga. Kasi marami ang bumabasa at saka nakikinig. Yung iba nga pagdating doon sa salitang talinghaga, yan o kasing talinghaga, para doon sa kaalaman ng marami, doon sa kanyang mga alagad, ipinaalam yan. Doon sa labas, nananatili hong hiwaga yung salitang talinghaga. Kaya pagka sinabi yung talinghaga, doon sa mga, sabihin na natin, nasa laman, hindi nila may paliwanag sapagkat talinghaga na para sa kanila yan. Hindi nila maintindihan o hindi nila nauunawa yung bagay na yan. Pero doon sa kanyang mga alagad, sabi niya doon sa 4 ng Marcos, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Di ba? 4:11 ng Marcos.
Basahin ko, ano? For 11. At sinabi niya sa kanila, sino doon sa 12? Sa inyo, sino doon sa 12? Ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapat sa kanilang nasa labas. Ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. So, maliwanag po sa mga nasa labas ay ginawa sa pamamagitan ng talinghaga. Para ano? Para hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan. Kaya halimbawa, brother, ba ibig sabihin ng mga talinghaga? Yan. Doon nagsisimula ho na hindi niya talaga alam. Ang biyo ba? Yan. So, siyempre, narito tayo para pag-aralan yung bagay na yan. At sa tulong ni Abayawa, sa kanyang pagtuturo at pagbibigay ng pangunawa sa lahat ng nasa kapulungan, ay maunawaan po natin. No? At pakatandaan ninyo, maging maingat po tayo doon sa pagbabasa. Ano? Tingnan natin, alamin natin. Kasi pag yung biglang basa lang, hindi, walang espiritu, merong intent, pero wala yung spirit. Kaya hindi ho naunawaan ng marami. Halimbawa, sa reliyon kasi ang ginagawa talaga ng reliyon, dadamputin. And then pagdampot nila, ipupukol doon sa mga nakikinig. Pagpukol, yung kanilang sariling paliwanag, so lumalabas, nagsisinungaling na. Lumalabas na yung kanilang ginagawang pangaral, kasinungalingan. Kasi wala yung espiritu eh. Ibig sabihin, yung ginagawa nilang pangaral, panglaman. Kaya nakita nyo lahat. Puro panglaman. Alin yung panglaman, Brad? Yung dito sa lupa. Lahat ng bagay na nakita dito natin sa mundong ito, panglaman ho ito lahat. Para sa laman, itong nakikita natin. Yung espiritu, naturalmente, yung gawing kaitaasan. Diba? Kaya magkaiba ho eh. Yung bagay na kaitaasan at yung bagay na panglupa, magkaiba sila. Diba? Kaya sinasabi nga, yung pinanganak ng laman, laman nga. Yung pinanganak ng espiritu, espiritu nga. Sa malaki ang pagkakaiba nila. Ang ginawa ng relihiyon, sa kanila, yung panglaman, wala yung spiritual. So lahat sinasabi nila, puro panglaman. Di ba? O kaya nga nagpagawa na sila ng mga simbahang pagkalalaki, nag-ipon ng kayamanan dito sa mundong ito. Yan yung panglaman, pandito. So ang isip nila talagang panglupa lang, wala doon sa bagay na pang-spiritual, napupuntahan naman ng mga banal. So malaki ang pagkakaiba. Kitang-kita natin ngayon. Yung ginagawa ng mga reliyon ay puro panglaman. Kukuha ng sitas, talata, magpapaliwanag ng kanyang sarili, iyan namang pinangaralan, palibasay nasa laman. Sabi nila, blessed na blessed daw sila. Saan sila na blessed? Sa laman. Hindi sa mga bagay na pang-spiritual. Kasi pagkatapos nilang mapakinggan, tuwan-tuwa yung kanilang tenga, kasi nakiliti yung tenga nila eh. Pero pagkatapos nun, problema. Di ba? Di katulad ng sa espiritu, pagkatapos mo mapakinggan, nagkakaroon ka ngayon ng pananampalataya. And then, pagkaroon mo ng pananampalataya, siyempre, magbuboost yan. Magbibigay ng lakas. Di ba? Ayan na. Magkakaroon ka ngayon ng sinasabing kapayapaan, kagalakan, and then yun na. Naandun na yung bunga ng espiritu. Sa reliyon, hindi. Wala kayong makikitang ganyan.
magulo, stress, lahat ng problema, walang espiritu eh. Kaya nga puro panlaman. Kaya nga ho, pagka ikaw ay dumiin sa buhay na ito, puro problema yan. Pakatandaan mo niyo, problema yan. Ang dulot. kaya ho, dito nakikita natin yung pagkakaiba. Siyempre, lalo't na espiritu ka. Nakikita mo ngayon. Yung pagkakaiba nung nasa laman at saka noong may espiritu. Yan o, makikita natin yan sa ating pag-aaralan ngayon. Yang 25, 14, 30 hanggang 30. No? Tingnan natin ho ha. So, basahin ko na muna ano, ang paghahari ng Diyos. 14 ito, 25:14. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. 15. Binigyan niya ng salaping ginto. Ito yung talento na noong sinasabi ko nga ho, yan ho ay salapi. Hindi nga lang natin nabigyan ng pagkakataon sapagkat tapos na tayo noon ng isang araw. O ngayon ho, binigyan niya ng salaping ginto. Yun nung salaping ginto ay sa Grego ho ay talento or talents, katumbas ng halos 20 taong sahod ng manggagawa. May malaki-laki ano. Yan. Ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. At ang isa ay 1,000 salaping ginto. O, pakatandaan niyo, ulitin ko. Talinghaga ho ito ha. Kaya nakita ko na yung aking reminder. Tutuloy ko na lang. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Ibig sabihin na doble. Di ba? Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. So, doble ulit. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. 19. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Pero mo, dati, kumbaga, siya ay ang sabi niyan, tinawag yung kanyang mga tauhan. Tapos, naging tagapamahala. Ano? Naging, dati, servant lang siya, or alipin, tapos naging ruler. Ano? Ayan. Ayan. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000,
gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. 22. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin, 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. 23. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga, samahan mo ko sa aking kagalakan. And then, diba? 24. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko kung kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. 26. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Bira mo. Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang nilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paanay may tinubo, sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto, ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yung ending, ito mabigat. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong iyan. Bakit? Bakit walang silbi? Masama at tamad na lingkod. Ang bihira, no? Masama at tamad na lingkod. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing yan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Di ba? So, maliwanag. Ayun doon sa ating napag-aralan kahapon, hindi doon sa pagtutubo. So, maliwanag na itong ating binasa ngayon. Pero mo, bakit hindi mo ang wika nilagay sa bangko at nangini nagtubo? Agay siya doon sa ganung bagay. Sa maliwanag yun, mga kapatid. Paano ba nagtubo? So, kung titingnan natin, gumamit siya ng bagay na material. Pero, yung dulo yun, spiritual. Gagamit siya ng mga bagay na pang material, pero yung pupuntahan spiritual. Di ba? Paano nangyari halimbawa ho yun? So, makikita natin yung na-obserba natin doon sa 22, natin. Teka. Doon sa 22. Yan. Yung contrast or paghahambing, yung dalawa, yung tumanggap ng 5,000 salaping ginto na doble. Tapos yung 2,000 salaping ginto na doble rin. Yung isa, hindi niya itinago niya. So, pinagkatiwalaan. Naging steward yung dalawa, pinagkatiwalaan ng 5,000
salating ginto, yung isa 2,000 salating ginto. May pinagkatiwala. Yan. So yung pinagkatiwala nila, ginamit nila. So na doble yung ipinagkatiwala. Tapos sabi niya, pamamahalain kita. Para nakita nyo lang. Yung isa naman, itinago. Yan. Di ba kalimitan, no? Meron yung pinagkatiwala si Abayawa doon sa mga banal, doon naman sa mga nasa laman, wala naman siya ipinagkakatiwala doon sa mga nasa laman. Doon sa mga banal ito. Bakit natin nasabi na ito ay doon sa mga banal yung ipinagkakatiwala? Halimbawa, tingnan ninyo, sa reliyon kasi, di ba sabi mo nga sa inyo, kukuha lang yan ng sitas at pagkatapos, sila magpapaliwanan. Tingnan natin doon sa Mateo 6. Para makita lang natin. Hindi tayo umalis, ha? Sabi niya, kaya niya, 6:19, huwag kayong may personal pronoun na ginamit na kayong. Sino tinutukoy? Naturalmente, yung mga alagad. Yan. Huwag kayong mga tipo na mga kayamanan sa lupa na dito'y sinisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Tingnan nyo. Ito ay, kung titira natin, material yan, huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa. Di ba? Huwag mo sabihin, spiritual. Di ba? Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw. Tama Pabiho ba mayroong mga bangko na nananakawan? Saan nananakawan? Sa ilalim, underground ang pagkuha noong pera. Ang gagaling, yung mga minero. Baka only in the Philippines yan, na yung mga hinayar na minero. Ang gagaling pero mo underground, nakukuha nila, paglabas nila, yung mismong bolt na. Kaya, di ba? Nakukuha nila galing doon sa ilalim, di ba? Yung mga pera, ang dami nabalita niya, na mga bangkong pinasok, Di ba, nago yan? And then, huwag kayong, ang sinasabihan niya dito, yung kanyang mga alagad. Ngayon, Brad, katulad halimbawa nitong mga relihiyon hindi naman sila sabihan na huwag kayong mga tipon Kaya sige lang sila ng pagtitipon sapagkat hindi naman para sa kanila yung 19 ng Mateo yan ay para dun sa mga alagad. Ibig sabihin, kung hindi ikaw yung tinutukoy doon sa 19, labas ka dyan. Ikaw yung nasa laman kasi nga hindi ka banal Hindi ka ikaw yung tinawag. Di ba? 20. Kundi mga tipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sabi niya doon sa kanyang mga alagad, maliwanag naman Kaya sabi niya, kundi mga tipon kayo, huwag kayong, sabi sa mga alagad. Kung hindi ka naman alagad, hindi ito para sa iyo. Di ba? 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Halimbawa, yung kayamanan mo na andito sa mundong ito, tiyak na yung puso mo narito. Di ba? Kung yung kayamanan mo ay narito sa mundong ito, andito yung puso mo. Pero kung ang iyong kayamanan ay nasa itaas, na kay Abayahawa, naroon yung puso mo. Tama ho ba? Hindi ho mahirap intindihin yan. Kung ang kayamanan mo ay narito sa buhay na ito, narito sa mundong ito, narito sa laman, narito sa lupa, yung puso mo narito, wala kay Abayahawa.
Tama. Wala sa kanya. Nandito yung puso mo. Kaya nga sinasabi niya, kung saan naroon ang iyong kayamanan, duroon ang iyong puso. Kung ang puso mo o ang yaman mo ay nakayabayhawa, nasa kanya yung puso mo. Pero kung ang kayamanan mo ay nasa mundong ito, nasa lupang ito, narito yung puso mo, wala kayabayhawa. Tama ang reliyon. Tinamaan sila, kumbaga. Tinamaan din ang gobyerno. Tinamaan yung mga individual na nagpayaman doon sa kanilang ganang sarili. Sa pamamagitan ng daya, pagsisinungaling. Kaya ho yung mga pariseo, yan ho yung emblem ng mga relihiyon ngayon. Sila yung sagisag ng mga pariseo na maibigay sa salapi noong unang siglo. Sila. Ang pariseo, talagang maibigay sa salapi yan, mga yan. Di ba? Kung narito yung puso mo, o narito yung kayamanan mo, dito yung puso mo. Di ba? Kung saan naroon ang iyong kayamanan, duroon ang iyong puso. Ngayon, dito sa Lucas 12, sige, sagutin natin yung kay Brad Emiliano. Kung ikaw ay nasa laman, iuugnay mo yung talinaga sa material na bagay para lamang maisingit mo yung aral tungkol sa pangalakalkapon, naging tamad at masama, itinapon na sa labas. Ibig sabihin dyan, kapag ikaw ay itinapon na sa labas, wala ka na doon sa kanyang kaharian. Itinapon ka doon sa kailiman. Di ba? So, hindi nga pwede nating iakma yung ating naging paksa kahapon. Mas maliwanag ngayon na itong talinhaga na binabanggit dito sa Mateo na ating pinag-aaralan ngayon, kumbaga, ito ay narrative o fictitious narrative lamang. Yan. So, okay na. Tama yan kasi andun ka lang dun sa tubo. Di ba? At saka hindi, ang ginawa dun, itinago niya Wala siyang ginawa, kaya nung bumalik na yung Panginoon, ibinabalik niya ngayon. Samantalang na ipinagkatiwala. Kaya nga, nililiwanag dito ng kasulatan. Ano ba yung nangyari? At bakit na doble yung may 5,000 salaping ginto at saka yung may 2,000 salaping ginto. Yan. 12:33 ng Lucas. Tingnan natin. Ang sabi niya dito sa 12:33 ng Lucas, ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik. Kanina ito sinabi? Doon sa mga lagad. Hindi ito sinabi doon sa mga nasa laman, sapagkat yung mga nasa laman, sakin. Nung sinabi niyang ipagbili ninyo ang inyong tinatangkilik, biro mo, Brad, nagpakahirap ako dyan. Pero mo yung kabuhayan mo, yung tinatangkilik mo, hihilingin sa iyo, na ipagbili mo. Ang sinasabihan niya yung kanyang mga alagad, hindi ho yung mga nasa laman, wag na ho kayong mag-isip. Yung mga nasa laman, wag na kayong mag-isip sapagkat hindi kayo ang binabanggit dyan sa Lucas 12:33. At hindi mangyayari na ipagbili nyo yung inyong tinatangkilik. Bakit? Kasi nakabase ang isip nyo at puso dito sa mundong ito. Di ba? Wala kayong kaisipan hinggil sa Diyos o kay Abba Yahweh. Wala. Kaya yung mga nasa laman,
ay aangal na kaagad dito. Pero mo sabihin ni Yahweh, ipagbili ninyo yung inyong tinatangkilik. Etong nasa laman, para bang imbudo, sinahod. Hindi kayo. Ang sinasabihan niya, yung kanyang mga alagad. Kasi hindi ho magagawa ng nasa laman na ipagbili yung tinatangkilik. Hindi niya kayang gawin yan. Yun lang ating pinag-aralan kahapon. Pero mo, yung iyong kabuhayan, nabubuhay ka dun sa paungutang, isasakripisyo mo, natural hindi. Tatalikuran mo yung nakaletra, tatalikuran mo yung nakasulat, tatalikuran mo si Abayawa. Ganun lang naman yun eh. Ang inibig mo yung kayamanan, so tatalikuran mo siya. Isa ay iibigin, isa ay kapupuotan. Apakabigat. Yung contrast or yung paghahambig, yung isa, madali kasing sabihin yung salitang pag-ibig. Madaling sabihin eh. Kahit sino. Kahit nga rin yun, nakapagsasalita ng pag-ibig eh. Kahit sino. Politiko, nagsasalita ng pag-ibig. O kaya daw hindi ka siya tatakbo dahil mahal niya yung taong bayan. Madaling sabihin yung salitang pag-ibig eh. Kahit sino makapagsasalita yan. Pero pag pinapipili ka na, sino ang iibigin mo? Kasi, ang sabi niya, hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Bakit? Kasi yung isa iibigin mo, yung isa kapopotan mo. Once na pinili mo na yung kayamanan, antimano yon, kinapotan mo, si Abayawa. Wala ka na, patay ka na. Inibig mo na yung kayamanan, inibig mo na yung buhay dito, inibig mo na yung laman, inibig mo na yung Diablo, inibig mo na yung Satanas. Kinapuotan mo si Abayawa. Kung inibig mo naman si Abayawa, ay kinapuotan mo, magsasakripisyo ka ngayon. Di ba? So sa pagsasakripisyo mo ngayon, palibasay, meron ka ng espiritu. Ano? Yung iniisip mo na, paano Brad? Mawawala yan. Diba? Kasi nakasandig ka kay Abayawa eh. Si Abayawa ngayon ang bahala sa iyo. Mawawala yun, yung alalahanin mo. Paano Brad? Parang na yung buhay namin. Kasi pagkaganyan ng katuwiran natin, nasa laman ka. Wala kang iniisip, kundi yung iyong lakas, yung iyong kapwa na tutulong sa iyo, ay paano yung kapwa mo na hindi naman makatulong? Paano? Hindi ba? Eh samantalang si Abayawa, pambira, siya yung lumikha ng langit at ng lupa. O na ating tinutungtungan ngayon. Hindi ba? Lahat ng nakikita natin dito, siya yung lumikha. O tuloy natin. Ano sabi niya? Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik. Matindi to. Kaya mo ba yan? Sell that ye have and give alms. Sabi niya. Kayo'y mga limos. Sino? Sino sinasabihan? Mga alagad. Oh. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma. Ano yun? Isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang. Na do'y hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga. Kaya nung sinabi niya, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito, meron kang gagawin para makapagtipon ka ng kayamanan doon. Kaya Abayawa. Sa paanong paraan? O di ba sabi niya, ayan o, mga limos kayo, magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma. Yan ang nakaletra. Sa relihiyon, meron bang ganyan? Ha? Meron ba? Ang relihiyon, puro kabig yan. Walang labas yan. Maglalabas yan para magpatayo
ng isa na namang kapilya, simbahan, katedral. Pero pagdating doon sa tao, wala. Nga lang namatayan ka eh. Di ba? Laki ng pagkakaiba, mga kapatid. Para pala ikaw ay makapag-impok. Hindi dito. Kasi meron dito magnanakaw eh. May tanga. Ano ba yung tanga? Sumisira ng ano yan ah. Ng mga gamit. O kaya kung bakal naman, kalawa. Hindi ba? Ay yung iba ho, takot. Hindi ko na kumbaga, okay na sa akin yun eh. Talagang alam ko yung ganun. Sabi niya, kaya sinasabi niya, huwag kayong mga takot, munting kawan. Itataas mo lang, 32. Kasi ang nagsasalita ho dito na ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik. Abay, si Yawa siya eh. Si Abay Yawa nung siya nakitulan. Ginagarantiyahan kita. Sige, ipagbili mo. Ipagbili mo yung iyong tinatangkilik. Doon sa mga alagad sinasabi. Kung hindi ka naman alagad, hindi para sa iyo yan. Kaya makikita nyo nung unang siglo doon sa mga gawa. Talagang literal, nagbenta sila ng mga ari-arihan para doon sa kanilang araw-araw na pangailangan. Walang makagagawa ng laman na ginawa nila nung panahon na yun. Magbebenta ka ng isang lupain, ibibigay mo doon sa mga alagad, sa mga apostol, para naman i-distribute doon sa mga nangangailangan na mga kapatid. Magagawa ba yan ng laman? Hindi. Ang laman, sakim. Ang gusto ng laman, kabig. Kabig lang ng kabig. Ayaw niyang Kaya kita niyo yung isang mayamang binata. Pagbili mo ang wika, ang iyong tinatangkilik, halika. Ipamahagi mo sa duka, halika, sumunod ka sa akin. Wala nang sabi ng mayaman. Tinanggihan niya yung malok ni Abayaw. Di ba? Tinalikuran ng binatang mayaman yung alok. Pambira, kakapiraso lang yung buhay mo dito. Maikli lang yung buhay natin eh. Hindi ba? Tingnan natin ha. Doon sa 22, so taas lang natin. Sinabi niya sa kanyang mga alagado, yung sinasabihan niya, ipagbili ninyo. Ay di yung mga alagad na sinasabi. Ang sinasabi niya, ang inuutusan niya rito, hindi yung nasa laman. Hindi kayang gawin nung nasa laman yung sinasabi niya na ipagbili mo. Yung mayaman, yung binatang mayaman, nasa laman nga yun eh. Di ba? Hindi kayang gawin ang reliyon niya, hindi kayang gawin. Wala kang ibang aasahan si Abayawa, hindi tao. Tinan niyo yung mga mangaral, yung mga ministro, nakaasa sila doon sa tao. Yung sweldo nila buwan-buwan, kinsenas or katapusan, asa sila doon sa kanilang mga pamunuan. Kaya nga kahit mali, okay lang. Pero mo, yung buhay mo na andito sa buhay na ito. Di ba? Ano ba sabi niyo doon sa Colosas 3? Sabi ni Pablo. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Pero ito ba ay nangyayari? Hindi. Siyempre, pagka ikaw ay nasa laman, kontra ka doon sa nakaletra. Sabi niya, doon sa mga kapatid sa Colosas, huwag ninyo ikang ilagak ang inyong pag-iisip. O ilagak ninyo ang inyong pag-iisip doon sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa lupa. Kontra yan. Kabaligtaran yan.
Sa tao, ang iniisip yung mga bagay na nasa lupa, hindi yung mga bagay na nasa itaas. Di ba? Hindi nila may iisip yun. Di ba? So napakaliwanag. Kaya ho doon sa gawa, tingnan ninyo Ito, 4:32 ng gawa. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yahushua. At dakilang biyaya ang suma sa kanilang lahat, sapagkat walang sino mang nasasalak sa kanila. Palibasa'y ipinagbili ng lahat ng may mga lupa ang mga bahay, ang mga ito, at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. Kaya ba yan? Ng laman, ipagbibili mo yung sarili mong pag-aari, dadalhin mo dun sa mga apostol. Hindi naman kinanya ng mga apostol, ipinamahagi. Di ba? Sabi nga ho, lahat ng ating ginagawang pag-aaral, mabigat yan sa nasa laman. Wala ho tayong magagawa. Tingnan niyo, kung hindi natin ipangangaral itong bagay na ito, mananatili tayo na mamubuhay doon sa bagay na inaakala natin na tama. Pero sa kasulatan pala, o nakaletra, sala pala. Di ba? O yung lamang pangangalakal. Kala natin normal. Sala pala. Yung pagtutubo, akala natin normal. Sala pala. Yung pangungutang, akala natin normal. Sala pala. Lahat kasi yan nasa laman, mga kapatid. Kaya na, kung halimbawa, ito na ipangaral natin at sa palagay mo, dalawa lang naman ho yan, mamimili ka lang naman. Either na kay abayawa ka or narito yung buhay mo dito sa mundong ito. So kung dito lang yung buhay mo sa buhay na ito, ikaw na yung pinakakahabag-habag, sabi ni Pablo doon sa unang Korinto. Bakit ka kahabag-habag? Ay dito lang naman kasi ikaw. Tatandaan nyo, maikli ang buhay ng isang tao. Yun lang ang ginamit nila. Ay, time check na pala ako. 6:31 na. So, yun ngayon, naliwanagan siguro tayo. Sabi nga, yung may espiritu, ang ating maliwanagan dito. Yung sinasabing, paano nangyari na dumoble yung kanilang, yung ibinigay sa kanila, yung ipinamahala sa kanila, yun ang ginawa nila. Yung ibinigay sa kanila, yung ipinagkatiwala sa kanila, ipinamahagi rin nila. Di ba? Kaya bang gawin ng laman yan? Hindi kayang gawin ng laman yan. Tatandaan nyo na ang laman, madamot, sakim. Talagang kita ninyo, kitang-kita ng ating mga mata. Yung mga politiko, busog na, bundat na. Sige pa rin. Takbo. Diba? Hanggang may mahukay. Hanggang may tatabuin, tabo. Doon sa mga mananampalataya, doon sa mga banal. Sabi nga ho natin, yung ipinagkaloob sa atin, makontento tayo. So, wag ho tayong matakot na magbigay. Kasi alam niyo kung bakit? Yung nagsasalita si Abayawa. Pero sinabi niya, mga bigay kayo. Utos .
Wag ho tayong matakot na magbigay. Ang baligo niyan, siyempre, spiritual yan. Kaya gumagamit siya ng bagay ng material. Yung dulo, spiritual. Lahat po naman yan. At kung loloobin ho, yung Lucas 6:38, pan natin sa linggo, kung loloobin ho. Kasi bukas wala na ho tayo, Biyernes na ho tayo ngayon. So, magandang hapon. Magandang gabi na, Brad Alberto Palado. Ayun po mga kapatid ha. Ayan. Brad Wilfred Bedes, purihin at luwalhatiin, pasalamatan ng kataas-tasan, ang haring walang hanggan, nag-iisang makapangyarihang ilihim, walang iba kundi ang banal na ating Abayaba. Wilfred Bedes, magandang hapon po Bro Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan sa iba't ibang panig ng buong mundo. Sister Lorraine Paulan, magandang hapon po Bro Eman at sa lahat ng mga kapatiran sa Assembly, purihin at pasalamatan, nag-iisang ilihim na makapangyarihan sa lahat na si Abayaba. Magandang gabi, Brad Christopher Perez, 3 hearts. Rodelio Nava, pagdakila, pagluwalhati, pasasalamat, pagpaparangal sa nag-iisang banal buhay, walang katulad, nakamanghamang pangalan at pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abayaba. Magandang hapon po, Bro Eman. Rodrigo Sapra, magandang hapon po sa kapulungan. Salamat sa pag-aaral sa kanyang salita na ating ikababanal, purihin, at pasalamatan ng ating Abayaba. Salamat po. Sister Gina Makopo, isang magandang hapon sa lahat ng nasa kapulungan. At sa mga anong viewers, purihin si Abayaba, magandang hapon, Brad Eman. Kumusta po mga kapatid? Mundo Mali, magandang hapon sa kapulungan. Purihin si Abayaba. Samuel Otoni, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Purihin, pasalamatan po natin na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayaba. Rodelio Nava, magandang hapon po mga kapatid. Ganun din sa mga viewers, muli tayong magpalakasan at mag-aral sa banal na kasulatan ni Abayaba. Sa mabawat isa po ang kapayapaan at karunungan, pag-ibig. Pilano Umali, mapagpala at mabiyayang aral sa bawat makakapakinig. Sa araw na ito, pasalamatan, papurihan at dakilain ng katas-tasan at kabanal-banalan at nag-iisang ilihim ang pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abayaba. Ricardo Quaresma, magandang hapon po Bro Eman at sa ganun din sa mga kapatid sa kapulungan, purihin at pasalamatan ng katas-tasan nag-iisang ilihim na banal, buhay at makapangyarihan sa lahat na si Abayaba. Chris de la Cosquin, lelo po sa lahat ng kapatid sa kapulungan at sa lahat ng viewers. Lelo po kuya, magandang hapon po, papuri po at walang hanggang pasalamat po, Abayaba na dakila at makapangyarihan sa lahat. Si Lori Calderon, magandang hapon mga kapatid kay Abayaba. 3 hearts. Fernando Avillera, salamat Abayaba sa bawat araw na hain na pagkain na bigay mo mula sa aming tagapangunan na si Brother Emmanuel. We praise you always, Abayaba. Lolita Corsiga, luwalhatiin, parangalan, dakilain at itaas ang banal na pangalan ng ating pinakamawal na si Abayaba. May hiwaga ka mga banal, buhay at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Samuel Rotone, 3 hearts. Lolita Corsiga, magandang hapon po Bro Emmanuel at sa lahat po ng aking mahal na kapatid sa kapulungan maging sa mga viewers, isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Lolita Corsiga, 3 pansa. Shirley Abrera, magandang hapon po sa lahat ng kapatid kay Abayaba at ganoon din sa Brother Eman, purihin si Abayaba. Christina Juarez, good PM po, 3 hearts. Reverisa Shirley, purihin at pasalamatan si Abayaba. Ang katas-tasan at nag-iisang ilihim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abayaba. Chris de la Cruzkin, tama po kayo. Tama po, kuya. Fortunato Juarez, pasalamat kay Abayaba, at ganun din sa mga kapatid sa kapulungan at sa iyo din, Brad. Magandang gabi. Lolita Corsiga, tama po, Brad. Rosly Bando, shalom, mga kapatiran, ganun din sa iyo, Brad, at sa mga anong viewer. Chris Junker, purihin na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayaba, mainit kong binabati ng napakaganda at mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid din sa Assembly din ni Sir Brad Eman at sa lahat po ng manonood. Sir Maria Victoria, hello po sa lahat. Muling salamat Abayaba sa Brother Emmanuel at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyo lahat. Naulitong Kuwa, magandang hapon sa lahat ng mga banal na kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin ang banal, buhay at makapangyarihan ilihim na walang iba kundi si Abayaba. Magandang hapon po, Bro Eman. Lolita Corsiga, wala pong katapusan stress ang taga-sanlibutan o nasa laman, bro, mayaman man o mahirap. Christine Locoskin, sabi po ng dating leader ng ADD noong buhay pa po siya, kuya, sila lang daw po ang nakakaalam ng hiwaga.
na mga nasusulat sa Bible. Bagamat ang nasa labas daw po, ang kanilang pagkaunawa, talinhaga. Sala, wala naman siyang nalaman eh. Magsinungaling. Yun ang nalaman nung namatay na preacher. Puro kasinungalingan ang dinala. Pero mo, sabihin niya, ang Diyos may quit. Di ba kasinungalingan yun? Saan mo nabasa? Walang iniaral yung mga alagad na ang Diyos may quit. Tapos, niliteral pa yung kanan. Melchor Pasis, magandang gabi po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of God. Walang hanggang pasalamat at papuri sa nag-iisang banal, makapangyarihan sa lahat. Elohim, Abayawa. Sister Bibiana, shalom po, Bro Eman, at sa lahat ng mga kapatid ng Abayawa. Rita Corsiga, purihin po ang ating pinakamamahal Abayawa, pang-spiritual nga po. Christine Joy Cariaga, Bro Mike, magandang gabi. Christine Joy Cariaga, purihin si Abayawa sa ating mga kapatid at sa iyo, Bro Eman, salamat po sa panibagong aral. Rita Corsiga, 3 thumbs up. Emi Umali, magandang gabi sa ating lahat. Mga kapatid sa pananampalataya sa nag-iisang banal Abayawa, salamat sa bagong araw, salamat Abayawa. Anabasan natin ito yung kay Brad Emiliano. Balakino, good day to Brother Ren of Assembly of Abayawa and also to Bro Emmanuel. Naulitong kuha, tama po bro. Emi Umali, 3 thumbs up. Lolita Corsiga, tama po bro. Leonardo Corsiga, magandang hapon po. Bro Eman, pati sa mga kapatid. Lalo na kay Abayawa. Rosely Bando, kaya po na doble yun kasi masipag siguro yun eh. Yung tamad, kaya kinuha sa kanya dahil tamad. Pabella na ba? Tama po, Bro Eman. Sebastian Juarez, mahalin, pasalamatan po rin po ang nag-iisang makapangyarihan dakilang banal na Elohim na walang iba kundi si Abayawa magpakailanman. Brother Arnold Maco po, magandang gabi sa mga kapatiran sa kapulungan. Ganon din sa Brother Eman, purihin ang katas-taasan Elohim, si Amang Yahweh. Sebastian Juarez, magandang hapon po Bro Eman at sa lahat ng kapatid sa Assembly of Yahweh. Love you all po mga kapatid kay Abayawa. Tama po bro. Joel D, 3 hearts. Lolita Corsiga, 3 thumbs up. Sando Bertone, 3 thumbs up. Loren Paulan, 3 hearts. Lolita Corsiga, sobrang ganda po ng araw. Pindigan po, balayin mo po. Napakalinaw po. Pilana Malo Jr., 360 degrees ang ikot at pagharap mo kay Abayawa. Lilimutin mo na ng tuluyan ang sarili mo. Papasanin mo ang iyong krus sa araw-araw at susunod ka sa kanya. Kaya pala tinalikuran siya noong binatang mayaman. Francis J. Lopez, walang katapusang papuri, pasalamat at pagmamahal ang ibabalik sa makapangyarihan dakilang Elohim na si Abayawa. Magandang gabi po mga kapatid, Bro Eman. Love you all po. Pilano Malo Jr., sasakpiso mo na ngalang iyong pangangalakal, yung ipamigay, ipakaya ang tinatangkilik na kabigat sa isang taong karnal. Galawin mo na ang lahat, huwag lang ang hanap buhay nila at pag-aari. Mahirap talaga yan. Kaya nga makakaunawa lamang yan yung may espiritu. Kasi kung ikaw ay nasa laman, makikinig mo itong aral na ito. Marahil tatalikuran mo si Abayawa. Katulad ka rin nung binatang mayaman. Tatalikuran mo. Pero mo sabihin nung musod doon sa binata, ipagbili mo ang wika ang iyong tinatangkilik at ipamahagi mo. Nakakatawa, ano? Pero totoo yun. Talagang tatalikuran mo si Abayawa. Sabi ko nga ang inutusan doon, mga alagad. Hindi naman lahat to. So kung hindi ka alagad, hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin. Lolita Corsiga, takot po sila mawalan, hindi po nila alam, andyan po ang ating pinakamamahal na si Abayawa. Buhay na buhay, kaya wala po tayong panganuban. Okay, siya yung nagsabi. Di ba? Ipagbili ninyo. Sa Melotone, tama po bro, napakalino ng aral at salita ni Abayawa. Maria Victoria, ako bro, palabigay ako at matulungin kung meron ako. Para sa akin, hindi ko yun madadala, mamatay na ako. Tama ako eh. Yun yung yaman ng tao, pagka siya ay namatay, hindi niya isasama yan. Yung kanyang kayamanan mananatili, pero siya wala na. Kaya sinasabi, yung kayamanan mo, iba ang makikinabang, hindi naman ikaw. Ang masaklap doon, hindi ka nag-impok. Sinarili mo eh. Katulad ka lang nung isa. Binigyan ng
1,000 pilak na ginto itinago. Di ba? Itinago. Sinakim, kumbaga. O kaya naman, hindi na niya ginalaw para pagbalik nung Panginoon, ayan, pinamumukha pa sa kanya. Ito yung salapi mo, kasi alam ko na ikaw ay ganito. Diba? O kaya sabi niya, o sige, alisin sa kanya, ibigay doon sa meron at itinapon sa kadiliman. Diba? O, pagka sinabing kadiliman, ano na ho yan eh? Emblem po yan ng kamatayan. Wala kang liwanag. Yung pinakaliwanag mo, dilim. Di ba? Maria Victoria, thanks always sa Mayahawa. Sa iyo din, Brother Emmanuel. Wala na umali. Sana lahat ng mayaman, gayahin si Zacchaeus, may pagsisising diwa at iyang magbigay alang-alang kay Abayawa. Nahihirapan ka pagka talagang wala kang espiritu. Kaya nakita niyo, Rodelio Nava, linaw po yung aral, araw-araw. Salamat po, Abayawa, sa karunungan na patuloy na binibigay sa kapulungan, unawang-unawa. Medyo pasis, magandang ulit-ulitin po, Brad, ang aral ng Abayawa. Rosly Bandocas. Kasi Brad, sinabi niyang huwag pakanin ng tamad. Chris de la Cruz King, salamat po, Kuya. Sa everyday na pangaral mo po sa amin. Nang banal na aral ni Abayawa, ganda ng topic, everyday kapupulutan ng aral, ingat ka po palagi, Kuya. Walang hanggang salamat po, Abayawa. Salamat, Sister Christine. O Chris de la Cruz King. Nalitong kuha, napakalinaw at napakagandang aral, Abayawa. Magandang hapon sa lahat ng kapatid. At anong viewers, gayon din po sa iyo, Brad Eman, magandang hapon. Rosly Bando, may alam ako dyan na 2 pensyon nila, pero kahit man lang dito, magpakape sa mga kabag-anak niya. Wala. Wala na tayong magagawa dyan, Sister Rose. Sabi ko nga, yung nasa laman, sakim yung nasa laman. Alam niyo kung bakit? Bakit ganun sila? Katulad din natin yung dati nung una. Tayo kasi walang Diyos eh. Once na ikaw ay walang Diyos, siyempre nasa laman ka. Yung sinasabi ni Pablo na mga nasa laman, lahat yun, nasa iyo lahat yun. Wala kang Diyos eh. Diba? Makasarili ka. Wala kang Diyos. Ganon lang yun. Kasi kung meron kang espiritu, makikita mo na talagang nung siya nakitulad sa tao, makikita mo, o yung mga pilay, yung may mga pangailangan, talagang tinutugunan. Di ba? Sa laman kasi, ano yan eh, wala sila kinikilalang Diyos. Kaya ganun na lamang ang kanilang ano. Sabi nga sa inyo, ang gusto nitong mga nasa laman, puro kabig. Ayaw nila nang magbibigay. Lolita Corsiga, sobrang ganda ng aral. Bro, sobrang lalim, pero kung may spirit po, simple kung gawin. Revelisa Shirley at Riyadz. Brad Caros, ipinaliwanag po sa kalinhaga sapagkat iniliin sa laman dahil ang kayamanan sa langit ay na may kapangyarihan gagamitin sa pangangalakal para sa laman. Caros, ang tamad makinig at di nag-aral ay di matututo. Makaalaman kaya walang tupo. Brad Carlo, magandang hapon po sa inyo. Vivian Mana, Brad, natindot ni Sis Jo LB ang kanyang LB kaya inad ko siya. Okay lang sis, tama lang. Fernanda Villera, tama po lahat, Brother Emmanuel. Brad Carlos, hindi lahat nagsasabi, Panginoon, papasok sa kanilang, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Karunungan, kaalaman at unawa, kaloob ng Espiritu. Ayan, sabi ni Brad Carlos. Ayan. So,
32 na ho yung ating viewers at 11 yung ating thumbs up. So bukas wala po tayong live, Sunday na ulit kung lulobin. Marahil yun nga hong nabanggit ko kanina na 6:38 ng Lucas. Pag-aralan yung mabuti ho yan sapagkat ginagamit din yan ng mga relihiyon. Pakabigyan sa mga relihiyon, kabigyan. Pero ganun ba talaga yung paliwanag na kasulatan? Hindi ho ganun. Meron pa ho yung isang talinaga yung ating binasa doon sa 25. Halos katulad yan doon sa Lucas 19:11-27. Kaya lang doon 10. Pero ganun din halos. Meron ding ibinigay. At medyo maaga pa naman. Kunang ko lang ito ng bahagya. Para ho doon sa kaalaman ng marami. Nagpatuloy si Yahweh sa pagsasalita. Isinalaysay niya sa kanilang isang talinghaga. Si Yahweh ay malapit na noon sa Jerusalem. Inaakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya sinabi niya, may isang mahaglikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, siya'y babalik. Subalit, bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Ipangalakal niya yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit, galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maghari sa amin ng taong iyon. Gayon may ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya ay nagpasimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ng isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo. Pamamahalain kita. Pero naging namamahala na. Dati alipin. Pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikaluwatang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin. Ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at ipinako. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakaigpit. Kinukuha ninyo ang hindi ko itinanim. At inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong yan, hatulang kita. Alam mo palang mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi akin at inaari. Kung hindi itinanim, bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana ako bago ko dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi, ibigay sa may 10. Panginoon, siya po ay meron ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang meron ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, kukunin pa. Ayan. Halos pareha sa inyo. Lulita ko siga, tama po bro, palibasa ay galing tayo sa pagiging laman, ang dali po natin mapag-unawa at makita ang tama. Ngayon tayo nasa espiritu na. So, kaya yung nakaletra, hindi mo kayang baliin yan, hindi mo kayang baluktutin yan. Kasi pagka yan binaluktot mo, antimano, bumirang sa inyo. Balik antimano sa inyo. Kaya nga ho, dito sa kapulungan, talagang
hindi natin po pwedeng hindi ipangangaral itong bagay na ito. Sabi ni Soriano, kahit noon may ibang ko nabasa. Ayan. Okay. Mila naman ninyo, sa spiritual po pala ang pangangalakal ay pagbibigay. Ayan. Nag-iipon ka ng yaman sa buhay spiritual at magtutubo ka ng doble, wala kang lugi. Yun ang sinasabi. Gumamit lang siya ng talinaga na pagmaterial, pero yung kabaliktaran ho niyan spiritual. Kaya sinasabi niya, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito. Paano ka makapagtitipon doon? O mga glimos kayo ang wika. O di ba doon sa naman? Doon sa mga kapatid na mayaman. Parang inano ko na ito kahapon. Pero tingnan ninyo. Para lang ito, unang Timoteo 6:17, ang mayayaman, yung mga kapatid, sa sanlibutan ito, pagbilinan mo na huwag magsipagtaas ng pag-iisip, huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating kagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamamigay, maibigin sa pamamagi. Yan yung stewardship, kung tawagin mo yan. Sabihin, pinagkalooban ka ng yaman. Kasi nga, yung yaman, galing din kay Yahweh. Di ba? Ano mangyayari ko kung ikaw ay naging handa sa pamamigay? Maibigin sa pamamahagi. 19, na mga titipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ayun po. So, yun po mga kapatid. Lobin po ni Bayawa sa Sunday. Tingnan po natin yung aral ng 6:38 ng Lucas na ginagamit din ng reliyon. Ano po ba talaga ang kahulugan niyan? Tama ba yung kanilang sinasabi? Yung kanilang paliwanag? Naturalmente talagang hindi pa tama po. Pagka yung kasulatan na ang ating ipinangsukat. O muli po, maraming salamat dun sa ating mga anon viewers na nakiisa. At dun sa ating mga kapatid na nag-thumbs up, doon sa ating kapatiran, doon sa GC, at maging dito sa kapatid natin sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maraming pong salamat sa inyong lahat at patuloy po tayong pagpalain ng Bayawa sa bagay na pang-spiritual. Muli, sumatin po ang biyaya, habag, kupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Bayawa. Isang magandang gabi sa lahat ng mga kapatid kay Abba Yahweh. Maraming pong salamat sa inyong lahat.